So, nung second week na yun, ako na yung nagman sa hinalo na ng LRB yung sniper nila. Hinalo din ng swag yung sniper nila. Ako na yung nagmaman sa mga lahat ng sniper. Ah, ganun ba? So, naging centralized na ng ano? Opo, sir. Ba't hindi alam? Sige, okay, ano mo nga eh. Kwento mo nga yan, paano nangyari yun? Nung madami ng wounded ng LRB, ako na yung nagman. Kasi walang officer ang swag. Tapos LRB na magman sa kanila. Tapos sasabi ako kay S3 Gisog na sir kung po pwede, ilipat nyo na yung ibang sniper. Huwag nyo na dalhin sa pwesto ko kasi nabubulabog lang kami. Hindi kami makapokus kasi sila halos kahit walang nakikita, putok lang ng putok. Eh, sabi ko, sir, ang sniper, tiyaga lang ito. Para nag-aabang lang ng baboy ramo. Kaya nga, kung matulog ka, recycle ka. Hindi mo nakita kung saan dumaan. So, nung yun ang hiningi ko, that's the time na nagbigay si Captain sa S3 ng Gisog na ako na yung magman. Ako na yung mag-control sa kanila kasi nung una hindi ko man hawak sila. Kaya minsan nabubulabog sila, minsan binabanatang din kami ng barit. So ako na lang yung nagagalit sa kanila na kontrolin ang putok, hindi tayo assaulter. Kung wala kang tiyaga, matulog ka na lang dyan at kami yung magman. Iwan mo lang yung mga baril nyo dyan. Yun ang sinabi ko kay S3 Gisog. So binigay niya yung task sa akin na ako na yung mag-control sa lahat ng sniper. Ilan yun? Lahat-lahat. Bali, nasa 20 rin kami, sir. Sige, may breakdown. Siyam kami. Tapos, walong gisog. Aswag. May higit 20, tapos walo din ng sniper ng LRB. O, di 26 na yun. So, yun ang papel ko ngayon. Nung marami nang nawundid ng sniper sa LRB, nung namatay yung opisyal, si Lit Drama, na halos katabi ko rin nung araw na yun. That's the time na yung sniper nila nagamit na. Naging assaulter. So, lahat, yung baril, may tiwala naman si Colonel Yamasagin. Pinahiram niya rin yung iba kasi naubusan na kami ng bala. So, yung mga bala din kaya magsalamat din ako sa Gisog. Doon din kami kumukuha ng bala. Anong mga ilang days bago kayo naubusan ng bala? 5 days. 5 days. 5 days. Nung dumating sila na lahat, sila humihingi ng support. Pakibagbag itong bahay kasi halos diyan lumalabas yung putok. Doon kami nagbabagbag. Pero nung first week, lalo nung 4 days, halos hindi kami magre-release ng trigger kung wala kami makita. Noon kasi bahay, kahit hindi makita, paano? Titira kayo kahit hindi kita? Oh, pinapaklear nila yun. So paano? Paki-explain nga. Kasi yung mga kurtina, halos ang ginagawa lang nila, yung kalaban din, sinusungkit lang yung kurtina, lalabas lang yung kunting baril. Ginawagwagan na naman yung tropa na nakalabas. So ang request ng tropa sa amin, tatawag sila, sabihin, i-describe yung bahay, kung anong kulay, may bintana, may kurtina, ang babasagin namin, lahat ng bintana. Masusunog na yun? Masusunog na yun. Pwedeng paki-explain mo yung hirap mo na bilang
official, bilang head o bilang ano ba, platoon leader na nga ng sniper Oo. na iba't ibang klaseng unit na pag-coordinate nung second week na kasi pagod ka na rin ng first week, di ba? Sige, pwede explain. Yung bilang officer din na sniper, ako yung nagman. Halos pwesto ng sniper, pinupuntahan ko. Magsama lang ako ng isa. Dala-dala ko rin yung Barrett ko, tapos yung M16 ko. Tapos yung isa, halos ganun din, na pinupuntahan namin, isa-isahin namin yung pwesto. Tapos sinasabi ko kung saan lang sila mag-focus. Kaya mahirap mag-control din ng ibang unit na hindi mo rin kaamuyan. Kasi bago ka papasok dyan, sa pwesto niya, halos kapain mo muna yung ano niya, kung paano mo siya makontak na huwag siyang puputok. So, gaano hirap mo nun? Paano ginagawa mo? Ang ginagawa ko lang, tapos kasi kapag ibang unit, wala ka rin tiwala kung naka-eyes on ba yan o nakatago lang siya. Kaya ang ginagawa ko, sinasabihan ko lang na hindi tayo maka-score kung hindi nyo ilalabas ang ulo nyo. So, ako mismo pumupunta sa pwesto nila, pinapakitaan ko sila kung paano ang kilos ng sniper. Tapos yung lakas loob lang, na para makakita ka lang ng kalaban, doon naman sila nasa-challenge. Sige nga, ikwento mo nga yung lakas ng loob para maka-spot sila. Yung danger nun, yung risk nun. Ulad ng pagsabi ko na umakyat ka dyan sa bahay na yan, pasukin mo yan, maghanap ka ng pwesto mo dyan kasi dyan mo nakikita. May, siyempre, tao lang tayo, may kabadid. Magsasabi lang sa akin na, Sir, walang backup. Hindi ko mapasok. Kaya sinasabihan ko, sige, hintayin mo ako dyan at ako papasok muna. Kaya doon sa pwesto ko, tatawagin ko yung kasama ko doon na yung ispatan mo yung dadaanan ko at puntahan ko yung posisyon ng isa. So, that's the time na naka-spot sa akin. Pag sinabi niyang clear, pupuntahan ko yung pwesto ng kung saan ko gusto ipwesto yung isa. Ako ang unang pupwesto doon bago ko siya iwan. Ako ang gagawa ng pwesto bago ko siya iiwan doon sa pwesto na yun. Tapos bilang officer din at course director, ako yung maghahatid ng pagkain mismo sa kanila. Kung hindi, ako ang magmaman doon. Tapos sila yung matutulog muna, paidlipin ko. Nung wala pa kayong security. Wala pa kami security. Yun pala yung pinakamahirap sa'yo nung first 5 days, ano? Sir. Okay. Ayos na. So ako yung, hindi na ako yung course director na nakaupo, hindi. Halos ako na yung lahat ng galamay. Pakita mo ng lakas loob yung tropa para makasilip. Tapos ikaw mismo maghatid ng pagkain para hindi lang siya bababa. Kasi once nga natanggal yung mata niya sa scope, baka pagbalik niya, iba na yung sasalubong sa kanya. Tapos napilitan din ako magturo ng konting galaw ng sniper natin sa sniper ng SWAG. Kasi yung sniper ng SWAG, iba man ang ginagawa din, kaya nakukompromise. Yung bintana, ilalabas yung barrel. So, siyempre, kahit ako kalaban mo, makikita lang kita. So, nung inakyat ko yung pwesto niya, tinuruan ko rin siya kung paano gumawa ng hide ng sniper. So, mula bintana, kung kaya mo ng 10 meters, tapos doon ka lang sa loob pumutok, na ipadaan mo lang gawa ka lang makikiraan ka lang sa bintana, kung ano yung awang ng jealousy, makiraan lang yung bala mo doon dapat. Ang advice ko sa mga ibang unit. So sa awa ng Diyos, yung manang sinusunod din nila. Kasi ayun nga, pinapakitaan ko lang sila. Sabi ko, huwag kayong magbayabang na sniper kayo kasi kung ako ang i-challenge mo, pakitaan kita nung inis na ako. Sinampulan ko ng iron sight. Kasi mismong bintana, hindi makatama eh.
scope na yun. Nung sinampulan ko ng iron sight, halos nandun na yung tao, ganito lang yan. Standing lang yan. Nung sinampulan ko ng iron sight na M16, tiwangwang yung doon tao sa loob. Doon na sila natahimik sa mga scout ranger ng sniper. Mahirap din kontrolin yung iba kung hindi mo pakitaan. Gaano ka-importante yung leadership by example sa mga panahon na yun na medyo talagang kayo yung kwan which is yung ginagawa mo na pero wala na talagang ibang magdala di ba? Parang ganun. Wala na po, sir. Kasi wala namang gusto din pumasok sa sitwasyon na yun. Halos kaya yung ibang officer na umaakyat sa pwesto ko, halos kung kapwa ko lang na kalibel ko lang, napapagsabihan ko. Pero yung mga ibang officer na mas senior, hindi ko na kaya pasabihan. Ang ginagawa ko lang, bumababa na lang ako sa tinataguan ko. Kasi yung ibang officer doon, ang ano lang doon, kung wala kang papel man lang, huwag ka nang pumunta sa pwesto ng sniper. Kasi mahirap talaga maghanap ng pwesto para hindi ka lang makompromise. Nakailang pwesto kayo? Nakailang major pwesto kayo? Naka-4 ako na pwesto. Halos hirap maghanap. Kasi hindi mo alam kung ano yung masalubong mo sa gabi. Yung mga bahay din, hindi mo rin malaman kasi puro nakalak na. So mapilitan kami manira ng bintana. Tapos yung kisame na iba, sinisira lang namin yun para makapasok. Tapos nung nakuha yung KJK, doon ako tinanong ni Colonel Llamas. Kasi nung sabi ko kay doon sa CO ng bakal, umabante ka para maipasok mo yung bakal mo sa nguso ng KJK at para matira mo muna yung nakabalagbag na multicab. Kasi parang may nilagyan ng nilagyan ng IED. Kasi may nakita akong ipinasok na 1.5 yata dyan sa may tabi ng battery ng multicab. Ang posisyon ko kasi doon sa may tapat ng NCO, NHO building. So nung tinira niya yon, tapos sabi niya, "Bok, natira ko na. Sige, wagwagan mo lang at akong bahala kung may puputok diyan." So lahat ng kiniklear ko nung bumuga sila, natira yung nung nakabalagbag na multicab, positive nga na may nilagay. Yung nakikita ko na parang nakauslit doon, yung pala yung IED na yun, nalaglag. Yung tinira, nalaglag sa Nung nakuha na yun, wala na namang umabante na LRB. Nag-decide ako na bumaba na naman sa pwesto ko. Sabi ko doon sa isang team, bantay, ikaw magman dito para kukunin ko naman yung kabila para makabanti yung 7. Nung dinala ko naman lumipat na naman ako sa tabi kabila ng KJK, dinaanan ko sa 7. Sabi ko, "Sir, pwesto ako doon, madikitan nyo para hindi kayo maunahan ng LRB." Kasi alam ko parating yung LRB dito. Hindi man siya gumalaw. So dumating nga yung LRB, yung dalawang kumpanya. So maya dumating si Colonel Llamas. Nung tawagan ako ni Colonel Llamas, hinahanap niya ako kung saan ako nakapwesto para ipa-secure niya yung pwesto nila. Nung sinabi ko, "Sir, nasa unahan mo lang ako, nasa blue building ako." "Anong ginagawa mo dyan? Bakit nauna ka dyan?" Kasi gusto niya rin, doon mauna yung sniper niya. Naunahan ko man siya. Sino may order siya na bumaba dyan? Tinuro ko lang si 7, si Captain Hernesas. Dyan ba? Sige, lumipat ka muna dyan. Yung pala yun, ang balak niya na mauna yung sniper niya doon.
ano naman yung grabe yung initiative mo, di ba? Para lang maka-advance na alam mong napakamahal nung napaka-importante ng dala-dala mong barret, di ba? Anong mga naiisip mo ng mga panahon na yun? Yung advance ka, tapos alam mo malayo pa yung, hindi lang malayo, pero nasa likod pa yung pwedeng makasuporta sa'yo. Ang wala man akong maisip kasi ang nakikita ko lang yung mga civilian na postage, tapos yung mga armado. Ang advice ko lang sa tropa, wag lang tayo mag-iwanan. May tiwala din ako sa inyo. Didikit man din yung 7. Kasi pare-pareho lang tayong tagdadalawang baril. Tapos may bala tayong dala. Ang sagot man nila, oh sir, basta nandiyan ka rin sa harap namin. Diba? Oo. Talagang So, 4, 8 minsan magsama kami. So, siyam lang kami gumagalaw minsan. Kaya, pag sabi ko yung magbigay lang ako ng location, bakit kayo nandyan? Eh, sabi ko, ito lang yung magandang pwesto na dito kami makarami. So, hindi namin kayo masuportahan. Ay, ayaw man nila kasing sumabay din sa amin. sino to ang Tulad kay si CO7, ayaw niya rin magano nung ginamit din ako ni Captain Cardenas nung pinasok namin yung Malta Drive na drive Malta drive? Malta sir, no? Doong nawundid si PL ng 7, Dave Meneses. Ako rin yung nagbagbag doon para ilabas din siya. Kasi mula sa pwesto ko, 150 meters siya. Nung nakita ko na may natumba doon, sabi ko, tropa yun. Kaya nung pag-silip ko, hindi siya mahila-hila. That's the time na tumawag ako na tumabi muna kayo at bagbagan ko yung butas na yan. Kung saan galing yung putok. Nung naka-5 barik ako, pwede nyo nang dikitan habang continuous ako. So tuloy-tuloy lang yung barik yun. That's the time na nahila siya, nailabas. Sinit Meneses. Ano naman ang naitulong nyo sa... Meron ba kayong naitulong sa pagpa-surrender? Kasi marami-rami nag-surrender eh. Sa surrenders naman, yung equipment naman namin. Paano? Kami yung nagsasabi na, ang kalaban, lalabas na, mga armado yan. Tapos sinasabi ko kung nasaan sila na pwesto. That's the time na sinasabi din ni Cardenas, nakikita ka namin, nandyan ka. Abang sabihin din nila. Kasi yung thermal yung gamit nyo. Hindi, gabi naman yun, di ba? Pero kasi nga, spotter kayo. Opo sir, kami yung nakakakita lahat. Tapos sinasabi lang namin. Kasama ba sa sniper tactics natin na maging spotter din kayo sa ganong kalakihan ng mga movement? O Kasama man sir, kasi yun man ang trabaho ng sniper, mag-spot. so wala tayong may in-improvise ka ba doon na tactics na tungkol dyan sa angulo na yan na ikaw taga-guide, ikaw taga-spot, ikaw taga-direct ng movement nila? Wala man sir. Wala. Lahat yun nandun talaga sa subject ng sniper. Meron ka bang lessons learned sa bagong tactics na pwede nating maituro kung ang nanonood ngayon ay hindi sniper, kumbaga infantry, tayo, ground forces, yan. Yung paano yung coordination, paano yung galaw, pag umabante kung hindi ko ginugo, parang gano'n. Sir, sa sniper, mauna muna siya. Mauna siya sir, tapos ipwesto muna yung sarili doon, tulad ng ginawa namin sa mga tropa. Kami na yung magsasabi na pwede na kayong umabanti. Tapos sa abanti yan, pag nandun na naman sila, hanggang doon yung scope ko, stop kayo dyan, hanapan nyo kami ng pwesto. Tapos sila na yung maghahanap ng
pwesto namin, kung saan pwede makita yung kabila. Tapos kapag nakahanap na sila, mapupull out na namin, kami na naman yung pupwesto. Pag na-clear na namin, saka na naman sila gagawin. Yun pala yung naging ano nyo, galaw nyo. Yun ang galaw namin. Kaso nung ginamit kami ni Captain Cardenas, yun din ang mali ni Captain Cardenas. Siguro, hindi ko rin masabi na may kaba. Tapos, aminin ko na may kaba, pero kailangan ko rin i-clear yung harapan ko. Kasi yung sniper ko rin, estudyante ko, hindi rin makasilip. So, nung hinanap ko yung pwesto na sinasabi ng second company, inakyat ko yung bahay. Tapos ang expected ko rin, kasi matagal sila dun eh. Almost 1 hour, 2 hours. So, expected ko na na-clear yung perimeter nung pinapalipatan sa akin. Nung nakapwesto na ako dun, biglang pinutukan kami ngayon ng M203. Yung pala, ang nakita ng kalaban, yung mga tropa sa baba. So, tinanong ko, na-clear ba itong 50 meters o 25 meters sa bahay? Eh, sabi sa akin, hindi na-clear. So, hindi tayo makapwesto dito. Tapos nagumpukan tayo dito. Ang ginawa ko, piniwan ko yung barit ko doon. Ang dala ko yung secondary, ko naman, nagpabody ako ng isang ranger din. Sabi ko, badiyan mo ako at kung ayaw nyo, ako ang mag-clear dyan. So, lakas, pinakita ko rin sa estudyante ko na talagang ganito talagang papel natin na sniper. So, na-clear ko yung 50 meters doon sa pwesto namin. Nagpabody lang ako ng isang second company. Pangalawang beses mo nang gawin yon, mag-clear. Na yun, marami na sir. Ganun ba? Maraming beses ka rin na bumaba para mag-clear Mag-clear. ng libot nyo? Kasi wala man kami lalo yung 11, 12, wala man bubuntot sa amin. So pag inakyat ko muna yung bahay, pinwesto ko, pag nakapwesto yung tropa, sabi ko, iwan ko kayo dito, i-clear muna namin yung baba, isama ko lang yung isang team, tapos isang team sa taas, i-clear muna namin yun, ako naman magdala, mag-clear sa baba. Subo yun ah. Sa tatlo lang kami doon. Oo. So yun ang, hindi ko na pinagmamayabang din ang ang tapang ko, kundi sinisave ko lang din yung estudyante ko. Pero hindi ko alam kung anong masabi ng estudyante. Kung sinasabi nila ba na, ano ba yan? Ito, seryoso ka na. Oo. May narinig ka ba sa mga estudyante mo na sinosobrahan mo na? Yung mga yung bulong sa... Kwentong lang ba? may narinig man ako na sobrang tapang na. Pero hindi rin siguro, sa time na yun, hindi nila maintindihan. Pero ako naman yung naglilid, at least ma-clear ko lang yung pwesto. So, kasi kung di mo naman i-clear, baka akyatin kayo sa taas. kung hindi ko naman gagawin yun, kami yung kawawa naman yung nandun sa taas. Wala, hindi talaga makalabas yun. So ang ginagawa ko, i-clear ko muna yun. Para kahit maidlip yun nasa taas, hindi man natin masabi kasi almost 4 days na walang tulugan, pagod. Wala pang mainom, walang makain, naghalo na yung gutom at puyat, pagod. May makain, gagawin ko muna, magsama lang ako. Kung sinong may lakas loob din na magbody sa akin, sasama talaga. I-clear namin isa-isa yung bahay. Hindi mo man basta ma-clear lang, tapos na. So, isa-isay muna namin. Abutin kami ng 2 oras. Basta mag-iwan lang ako ng, sutwa sa tropa na ganito, babalik na ako. Babalik na kami. So, mahirap-hirap yun. so yun man ang ginagawa ko. Bilang, nararamdaman mo yun bilang officer o bilang course of director o nagsama-sama na yun? Paano, ano yung mga ganon ba? Kasi, yun nga, diba? Ang inisip ko, hindi ko na inisip na course director ako kasi wala na akong, hindi ko na papel yung course director eh. Kasi para na akong estudyante, kaya minsan nung pagdating ng SOCOM, SOTG, nung pinareport ako na mag-briefing, gabi man lang ako pinipick up.
nagtanong sila kung anong papel ko. So, ako po yung course director pero sa ngayon hindi na nagamit na rin po ako. So, sige, man lang sa akin. Yun lang salita nila. Brief lang ako kung saan nang papasok ang tropa, kung saan ako ilalagay. Pag lilipat na ako ng pwesto. Gabi na naman kami lilipat para kapag umaga, pag tawag nila sa akin, naka-eyes-on na ako sa dadaanan nila. Mamaneuver. Ilan ang confirmed kills nyo? Nasa 43 na yung confirm namin. 43 plus 2? Yung sinasabi mo na yung huli o sinama mo na? Isinama ko na po yun, sir. 43. Yung huli ng 28, September 28, huli na yun. Ilan doon yung personally sa'yo? Sa tingin mo lang. Siyam lang yung akin doon. So, yung Basta lahat ng tama sa barit lang yun. rate lang yun. Pero yung sa M24, hindi ko masabi pa. Tapos yung assault, hindi ko na masabi yun. So, 30, yung 8, yung 35, pinagkatian ng 8. Parang ganon. Opo, sir. Sige. Ano yung mga main lessons mo sa leadership muna doon sa episode na yun ng buhay mo? Considering na kapatid mo namatay 2 years before. Yun din ang may nagsalita din ng officer sa akin noon na sinabi na kaya ka lang nandyan sa loob kasi ang isip mo gumanti. So binara ko yun. Sabi ko, kung gumanti ako, nung nasa Basilan pa ako, gumanti na ako. Pero sa papel ko dito, sniper ako, ginampanan ko lang yung task na ibinigay sa akin. So, ang ginawa ko lang dito is protektahan yung estudyante ko at dalhin ko yung estudyante ko bilang officer. Ayun man lang ang sinabi ko. Binara ko yung officer na yun, taga First Division, yung nagsabi sa akin. Na parang ang feeling mo bilang course director ka nga, first time ko na course director kasama talaga sa pakpakan, di ba, na ano hindi ko alam ano itanong ko tungkol sa pagpo-course director niyan dahil medyo beyond the call of duty yung ginawa mo doon, Bangkok. Nasabi mo na rin yung iba na beyond the call of duty mo. Ano yung pinaka-importante sa tingin mo? Ano yung pinaka-matinding beyond the call of duty mo na nagawa mo para sa hindi lang sa estudyante na para rin sa Zamboanga o sa tropa na rin? Yung masabi ko lang dyan, sir, nung nag-hold lang kami na hindi kami umalis. Kahit halos 4 days kaming walang kain, 4 days kaming walang mainom, hindi kami nag-negative na kayo naman. Hindi ako nagsabi na palitan nyo kami dito o magbigay man lang kayo ng ano dito na makain namin. Hindi ako nagpahatid ng pagkain, hindi ako nagreklamo. Pero minotivate ko lang sa na tropa, hindi sila makadikit at ito yung papel ng sniper. Kasi kung may pupunta dito, makompromise tayo. Yun lang ang pinakapapel ko doon na hold lang tayo, hold the line lang tayo. So lahat ng aabante na hindi naka-helmet, itumba natin. Lahat ng didikit sa atin. So yun lang ang... Kasi kung pwede ka namang umatras na sana noon kung para mahina-hina yung loob mo, di ba? Oo, sir. Dahil matindi na rin talaga. Medyo alam mong baka matikitan na rin kayo. Kung umatras ako doon, malamang malaki na ang problema ng Zamboanga. Hindi rin makapwesto yung LRB doon sa school kung umatras kami. Kasi ang binantayan namin, mula nung nakuha namin yung Grand Mosque, yun ang binantayan namin na hindi balikan ng pwesto na yun. Ulitin mo nga, kung mabalikan yung pwesto na yon, match kayo. Lamang na sila. Lamang sila. Kung mabalikan nila yon, lamang na sila.
So sa tingin mo, Kasi mataas yung